Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw. Ngayong araw na ito ay magpakumpisal tayo, no? And then bukas din, in preparation to in preparation to the Gloria resurrection, pwede din tayo magpakumpisal. Doon lang ako sa kabundukan mga kapatid, no? Siguro mga 6 to 9 magpakumpisal tayo in preparation sa Gloria. Yan, pwede pala, no? Akala ko walang confession. Pwede pala in preparation sa Gloria, muling pagkabuhay sa ating Panginoon. So, para ma-prepare sila sa baptismal promises, renewal. No? So, ngayon mga kapatid, apologetics muna tayo. No? Itong katanungan about the veneration of the cross. No? Why do Catholics worship a piece of wood on Good Friday? Isn't that idolatry? Yung pagsamba ninyo sa kahoy, no? Is it that idolatry? Ito yung sagot natin direktamente. Catholic do not worship the cross as God. We venerate it. There's a critical distinction between worship that is due to God alone and veneration, which is a sign of honor and reverence, not adoration. Adoration is worshiping God alone. Itong veneration it is all about honor and reverence. Ano itong ginagawa ng mga Katoliko? It is honor and reverence. No? Biblical basis for honoring the cross. No? Meron ba tayong biblical basis nito? Meron po. No? Galatians chapter 6 verse 14. Ilista po ninyo ito. Itong biblical text mga kapatid. Galatians chapter 6 verse 14. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ. No? Galatians chapter 6 verse 14. So, but far be it from me to glory except he glorified the cross of Jesus. Meaning, he honors the cross of Jesus. He venerates the cross of Jesus. Saan basa natin ito? Galatians chapter 6 verse 14. Kaya nga, meron tayong cross to glorify the cross of Jesus. To be grateful to the cross of Jesus. When we kiss this, it is to glorify the cross of Jesus. It is not the cross per se, but the one who is hung on the cross. No? Sabi ni Saint Paul, basahin natin ang unang Korinto chapter 1 verse 18. Ito ang nakasulat mga kapatid. Basahin natin.
For the message about Christ's death on the cross is nonsense to those who are being lost. But for us who are being saved, it is God's power. No? The message of Christ's death on the cross. No? Makikita mo, kung walang cross, walang message, di ba? Ano ba yung symbolic image sa God's message about His death? It's the cross. Kung walang cross, walang message, di ba? It's nonsense. This is nonsense for those who disbelieve. To those who are being lost, wala itong kabuluhan sa kanila. Sabi nila, ang message ang pinaka-importante dyan. Kung walang cross, walang message. Diba? Kaya nga, magsuot kami ng cross. Dahil sa pagtitig namin sa cross, maalala namin sa isipan namin. Sa damdamin namin yung mensahe ni Kristo po. Kaya nga, yan po ang highlight ko ngayon. Magbibigay tayo ng recollection sa mga kapatid natin dito sa light shipping. Nandito tayo sa Hagna ngayon, mga kapatid. But for us, but for us who are being saved, it is God's power. Ano? Ang ganda, no? But for us who are being saved, tayong niligtas, it is God's power. No? Sabi niya, yung message ang pinaka-importante dyan. Paano mo maalala yung message without the image? Diba? Without the image, mga kapatid. Kung makakita mo yung cross, ma-inspire ka. Maalala mo yung message, maging mabuhay yung message. This verse beautifully sums up why Catholics and other Christians honor the cross. Not as a defeat, but as a display of God's saving power. Oh, ang ganda, no? So, patuloy tayo, mga kapatid. Kaya nga, we honor, we venerate, we never adorate. Adoration, we never adore the cross. We never adore the cross. Ngayon, ito, veneration is not idolatry. Hindi yun pagsimba ng ibang Diyos. When we kiss, kneel before, and touch the cross on Good Friday, we are not adoring wood or metal. We're honoring what it represents. Christ's sacrifice. Hindi yung wood ang venerate namin. Hindi yung metal na ni-respect namin, in-honor namin, kundi what represents to that cross, what represents to that image, Christ's sacrifice. Yan po. It's not different. It is no different than keeping photos of loved ones. We don't worship the picture, but we honor the person it depicts. Yan ang nangyari natin, mga kapatid, no? At salamat sa mga nanood ngayon sa ating live, mga kapatid, no? Exactly 9, meron akong talk dito sa barko sa light shipping, mga kapatid. Nandito tayo sa Hagna. So, even the Old Testament, physical objects were used by God. Physical objects, physical image were used by God. Numbers chapter 21, 8-9, the bronze serpent was lifted up to heal, a foreshadowing of Christ on the cross. John chapter 3, verse 14. Yung bronze serpent, mga kapatid, dahil kinagat sila sa mga ahas, mga kapatid. Sa pagkagat nila sa ahas, no, maraming namatay, at nagawa si Moses ng physical objects, physical image, mga kapatid. Yung bronze serpent. Ang makatitig nito ay gagaling, no, sa kagat sa poisons of the snake, no. And then, foreshadowing of Christ on the cross.
John chapter 3 verse 14. Dahil itinaas ni Moses yon. And then na makakita sa ginawa niyang larawan, the serpent, bronze serpent, gagaling. No? Anong sabi ni Kristo? John chapter 3 verse 14. Ito ang sabi niya. Basahin natin As Moses lifted up the bronze snakes, a serpent, on a pole in the desert, in the same way the Son of God, of man, must be lifted up. Ito na po, foreshadowing. Grabe, no? Sana po naintindihan nyo yan, ha? In-explain lang natin. Okay. Biblical yan, ha? And then, gumagamit din ang Diyos, ang sugod din ng Diyos, the physical object, image talaga. The Ark of Covenant was venerated as well as the dwelling of God's presence. Mabasa natin yan, venerated as the dwelling God's presence. 2 Samuel chapter 6 verse 2 to 7. Object po yun 2 Samuel chapter 6 verses 2 to 7. Ito mababasa mga kapatid. 2 minutes lang tayo. Then he and all his men went to Baala in Judah to bring back the covenant backs. Itong Ark of Covenant. The Lord's Almighty who is enthroned above the winged creatures. They placed the covenant box on a new cart and took it away from Abinadab's house on the hill. So, na procession sila. Osa and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the cart, with Ahio walking in front. David and all the Israelites were dancing, singing all their might to honor the Lord. They were playing harps, lyres, drums, rattles, and cymbals. As they came to threshing place of Nacon, the oxen stumbled, and also reached out and took hold of the covenant. At once the Lord God became angry with Uzzah and killed him for his irreverence. Uzzah died there beside the covenant backs. Hindi siya nagbigay ng reverence sa Ark of Covenant. Physical object yun, image yun, ng mga anghel. No? It is God's presence. So ngayon mga kapatid, hindi po yun idolatry yung ginagawa natin. We honor the one being represented of the wooden cross, of the metal cross. Hindi po yung metal, hindi po yung wood, mga kapatid. Okay? Yan lang po muna Quick live lang po tayo. Salamat tayo ni Sheila Love. Blessed day to you, Father. At ngayon, mag-share ako and then magbigay din ako ng confession sa mga kapatid natin dito sa light shipping. Nandito po tayo sa loob ng light shipping, sa kanyang parkingan, para magbigay tayo ng recollection 1 hour and then confession the whole morning po after sa talk. Okay? Let's fight Maria to tax of thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, once in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight Maria, tatak of thee with a humble heart po. God bless. Sana punuin tayo ng pag-ibig ngayong araw na ito. Punuin tayo ng pag-ibig from Christ, galing kay Kristo. Punuin tayo ng awa, galing kay Kristo. Punuin tayo ng compassion ng ating puso, galing kay Kristo po. God bless. Si Kristo lahi. Ay na mo. Si Kristo lahi. Grabe ang tubod sa iyang kaluoy. Kanimo kanaka. Isa nagtinguha pagkapagpatay ni Kristo. Diba mo si Saint Longinus? Naayo ang iyang mga mata.
nihilak siya sa atubangan sa Ginoo. Tao nga kung patyon, mao ang tao nga nag-ayo sa akong mga mata. Itong pagpakan sa Kristo. Di man ini, bisan unsa pa nimo ka kriminal, bisan unsa pa nimo ka palakiro, bisan unsa pa nimo kaway klaro, ni anhi ang Ginoo para kanimo. Unang kitangan ni karon, pamanindungin ninyo ang kasakit at panamalandungan. Apel ko, iwa man joy, labaw na to darin. Riharat ang pakno. Riharat ang way klaro. Amen. Pero parihat ang ipakamatyan sa Ginoo. Unang kitangan ni karon, bless kita. Uban ni sa pag-uban sa tong pag-iya din si Ma'am Chin. Tong pinanggap kayo mo niya, I hope you will appreciate her initiative. Liwat man siyang mamay. Kailan po mong mamay? Abot pa din uban ni mamay. Isang mama. O pa ko mapari, high school pa ko, alas katagbilaran bitaw. Pero nagbilaran, dato kong mamay. Magdato siya piano. O niya, mangantami. O niya ako mga mo share sa mga nagtrabaho, mga kapitan. No? So, ako kumapari, o na niya akong kinabuhi. Sa kami sa barko, may mga pasahero, God. O, before mo lang ang barko, o share ko sa pulong sa Ginoo, ako kasi na 17 years old pa po ato. Niya, inumdum ko, kontak sa Ma'am China ko, o kalugar ko, Father, makanti man ko karon, kontak. Wala nagiguban ko ninyo karon. Di ba ini ang inyong confession unya sa inyong mga sa inyong ipahimuslan ang iyang kaluoy. Wa ninyo o sige ang mga kasakit sa Ginoo. Unang kamo mga amahan yan din karon. Kita di pinaka-the best na mag-convert laki jud. Pinaka-lisod i-convert sa Ginoo. Kitang mga laki. Ginoo nila. Oh, bingon ninyong anak. Apa, malimpa na ta. I-apil lang ko anak. Pag-rosaryo na ta pa. I-apil lang ko anak. Delikado rin na magpa-apil kay way apil. One time, namatay ng amahan, namatay po tibok pamilya. Pag-abot nila dito sa langit, niingon, dayon, San Pedro, kita mo itong amahan, nagli-li-li-li-li-li-li bultahan. Pwede nang lipaya, kinakita na dito suot sa langit, ang iyang asawa. Salamat na kasuot, yun ang asawa. Li-li na po siya sa bultahan. Nakita niya, ibuok niyang mga anak, kumplito. Ako namang, usa dito eh. Kadung na siya mo, suot sa bultahan. Tingnan siya Pedro, ops, asa ka? Asa ka? Asa ka? Nyor, ito anak itong mga anak nyor. Ano na ito anak? Ito na po akong asawa nyor. Anak nyor. Ingan din siya nyor, Pedro. Asa mo ka? Musuot ako nyor. Ano musuot? Ay, nagsuot. Ano di mo ko naman pasudlo nyor? Giapil na kanila. Delikado din magpa-apil kay way apil. Ayaw, budak sur. Ano ba niya? Di-apil na kanila. Mga tatay na ni Karot, I hope you sacrifice na naman si Kristo na Diyos sa mga Diyos. Pag-iyaling, tanan makita ninyo, iyan na. Ibaw mo? Tanan na itong niya na ito, iya sa Diyos. Pwede tayo ato. Ibaw mo sa ato, usara. Yan ang imong kwarta dagang di na imo. Yan ang imong mahalon ng mga relo, tanan. Ang imong ipagsuot. Di na imo. Hindi ka matay nimo. Asa man na? Madali na nimo, mawawa ka. Tagkani mong yuta, ayan isa na imo. Ang ato, usa na dyan. Iba mo usay, usa nga niya ato. Ang atong pagkaway klaro. Oro na ato. Ang atong pagkamakasasa. Maura yun na. Napanghambog pa na nimo. Wala sa kahit na panghambog. Atong mo na equal na dito tanan.
equal ratatanan. Makasasa. Pero ang good news karong adlaw, yun ay Diyos na pagkamatay nato. Si Longinos, imagine ka, iyang gidunggab si Kristo. Giayo pa siya ni Kristo. Grabe, no? Wala nga, why sukod? Kung inyong pamalandungan, why sukod ang iyang kaayo nato. Akong basahon ang mga kinaadman dyan sa mga santos. Muna akong i-share ninyo karon. Munang bless kayo mong tanan karon. Amen? God is good all the time. Ningon si Saint Teresa of Avila, mag-iitan ng santos sa atong simbahan. Ningon siya, in the light of heaven, the worst suffering on earth will be seen to be more serious than one night in an inconvenient hotel. Yan ako nung pinakasakit mo ang kasakit karon. Mas bintaha pa na sa tuang as hotel ganindot tayo. Sa to? O sa pasabot ni Saint Teresa nini, kadang imong kasakit, it is a blessing when we offer it to the Lord. Kanang imong kaguol karon, kanang imong kasubo karon. Mas nindot pa na, itandi, nga nagpayahay ra ka ibabos bukid, nindot ka imong hotel. Ramen. But pasabot, kanang imong kasakit, kamay o dago, ayaw na usiki. Kanang imong mga luha, ayaw na usiki. Offer it to the Lord. Ano man, mas nindot pa na sa mga tao nga naglipay-lipay. Party-party. Nagngisi-ngisi ra. Yan doon natin mga grabing pag-antos. Ingon mo ta, anong ako man? Anong di man ni akong tapat? Hindi ba akong tapat? Iwa ni klaro, mas klaro pa ko gama. Kung simba pa ko, mag-usaryo pa ko. Hindi dyan, wag dyan isang-simba. Wag dyan ampo-ampo. Anong ako man? Ang nasakit. Anong ako man? Ang gibiyaan ko ba asawa? Anong ako man ang gibiyaan ba na? Ang grabe din mong pag-antos. Kung imong ihalan sa Ginoo, di ba nina? Mao pa na pinakalindot. Pero kung di ka bantayan na, unang daghan ang magpakamatay. Unang si Judas. No? Musunod ni Judas. No? In light of heaven, the worst suffering on earth will be seen to be more serious than one night in an inconvenient hotel. Mas blessed pa di ita kung daghan ka in the light of heaven, not in the dark of hell. No? When I look at the cross of Christ, wala man tamang tanaw ni Kristo. Itanaw naman ta sa kapagalingong kaguol. Ato nang gi-magnify atong kasakit, ato nang gi-magnify atong kabalaka, ato nang gi-magnify atong suffering. Look at the cross of Christ. Bring your cross at the foot of the cross of Jesus. Ningon na po si nindot ni. Nindot kayo. Ningon si Saint Bernard of Clairvaux. The death of Christ is the most potent remedy for all the ills of mankind. Simplify ni. Ang kamatayon ni Kristo sa cross is the most potent, pinakatamhanan na maoy makahupay sa tanang sakit nining kalibutan. Abi nyo, muna kong advice ninyo ha, look at the cross of Christ. Kung grabe mong kaguol sa mong pamilya, grabe mong kaguol sa mong mga kauban sa trabaho, nakapasakit mo, look at the cross of Christ. Embrace the cross of Christ. Kiss the cross of Christ. Isa dingon ni Saint Bernard, the most potent remedy for all the ills of humanity
Kinira mo'y makahupay ni mo. Wa na ilain. Anong lead mo sa depression? Tungkol kay imong gi-magnify imong pain. Kaya ikaw ra. Wala na ikong panak. Wala post ko kinapuhi. Post. Nagpagkamatay ganyan si Kristo, tanawa. Usap man ni addition, subtraction. Usap man ni mathematical symbol. Usap man ni addition, subtraction. Addition na. When you look at the cross of Christ, He adds you more blessing, more strength. It is not human strength, it is not human power, but it is divine power ang ma-embrace nimo. Abi ninyo, exorcismo ko, every time mag-sign of the cross ko, na-possess niya, ang pinaka-bukat na ko ang kaso karon, doon ay trillion of demons nisod sa iyang lawas. Just imagine na, trillion of demons. E pila may population na ito sa ibong kalibutan. 8 billion pa ta. Ang mga tao, 8 billion. Hindi mo yun, yun. Napausan na kaugat kaso. Grabe no? Unya, manina, kung ang demonyo nasa itong palibot, kung nang di ka, i-decrease niya imong faith. I-decrease niya ang imong love. Sige na kagkasuko, sige na kagkapuot, sige na magdumot. Decrease. When you look at the cross, it adds your power. Not human power, but divine power. Not temporal power, but supernatural power. Unang mga santos, abin niyo kini mga santos, atong di sambit kanunay, the same word yun nato na. Ang kanindot lang nila, iputok sila kanunay kada adlaw before sila mo tindog silang higdaanan, before sila mo ligad silang higdaanan, putok sila ni Kristo. Karon bisan naman itong gitutukan Facebook man. Pila atong likes, kisay nag-message, nag-visit atong marites atong sigigan. It decrease your power. Pamatay lang mo. Nagpadungog-dungog na pong marites ay iniknaog ka na. Kusog ba kay ka na ko? Mangutang. Kung wa na po sa imong atubangan, imo na pong gutang-gutangan. It decrease your energy. It decrease your productivity. Hindi ka productive. Sino na nasuko? Tinoo nila. Ay mo kag-utro sa ting nagwali. Pariya na struggle. Amen! Una nga, kung saon man nato, make a regular confession. Hindi ko mag-misas pare at angin ang dislikod. Father, mukumpisal ko. Ano man, by making a good confession, o na'y mag-purify mo. Naligo ka sa tubig sa kasya sa kaluoy sa Ginoo. Ya ko pananita, di ka na kamuduol niya. Patig ay mo kasing-kasing, di na kamuduol sa simbahan. Sa simbahan, pinukod na yung Kristo. Di na kamuduol sa pinayelan sa Ginoo. Di na kapaminaw sa mga protestante. O nang katoliko ka, pero imong practice, protestante. Taghan kayo na kalod. Katoliko sa ngan, protestante. Ang practice binuhatan. Nada, kumpisal sa pari, otro, kurang parian. Daghat smiringhay. Ang uban smiringhoy. Dinoon nila, kailangan mo doon sa pare. Ano man, bias na ta. Di man ini, pili pare mong giduol sa panahon nga mo kumpisal sa. Ang ibong giduol ang nagtukod sa sakramento sa kumpisal. San Juan 2023. Ningon ang atong Ginoo sa iyang unang mga pare. Ang imong inyong gipasaylo, plural. Gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab dili pasayloa. Unang ang simbahan nga matuod, dunay ministry of reconciliation, ministry of confession. Nga naman, siya ra ang dunay authority. Nagihatag ng Tuskinong. Nga naman ang uban, kaya nitugad ng Fidel. Kung mangumpisan mo, kaya nitugad. Ikini akong love offering paso. Asa man eh? Direct to me. Hindi direct to God. Namura na.
mga pinangga nga mga isuon, ini adin ni karon. Every time mangumpisal mo sa pari, direct to the point lang. Parang makapumpisal mo tanan, direct to the point. Pada nakapangapit ko, tulog ka buok. Ano na? Ay nanganli nga. Ay nanganli ng tulo. Wala ko ilabot, anak. Ay mo yung nangapit ko. Ano na ka dyan? Pila ka buok. Ina lang. Tulog ka buok akong kabit pa dyan. Every report. Every place, replace. Direct to the point. Ayaw nanganli ninyong tulo. Ang usa pa der, i-minister ni mo. Ang usa si WL. Ang usa yun pa der, member sa choir. O ano ko ilambot, anak. I-mention lang, kapila. Tulong ka po akong relasyon pa der. Ayaw mo kauwaw. Ano man, every time makasa kita, only buhato siya, buhato siya, matipan ni St. John Chrysostom. Every time makasa ka, uwaon sa demonyo ang uwaw. Murang di na ka mauwaw. Sabat makasa. Pray. Sus. Nakajakpat na pukupre. Nakailat na pukupre. Tuluji na tuhog na kurong si Manaha, pre. Diba, instead, ikawaw ni mo, ipasigar mo na ni mo. Tanus ka. Tala ha? Inikumpisal ni mo, nagplano na ka mga umpisal, uwaw mag-inay. Proud ka sa uban. Pero uwaw ka na inigduon ni mo sa kumpisala. Nagkaroon, niglingkod ni mo unya. Magpakumpisal man tanaw. Niglingkod ni mo unya. Ibalik sa demonyo ang uwaw. Sabi na mo ha? Ibalik niya ang uwaw, parang di ka mapasaylo. Padre, mauman siya nila. Iman siya ko, Padre. Maulagi. Di ni mo sultanan. So therefore, di ka mapasaylo. Kaya dipinggil man na sa imong disposisyon. Yung anong di man tamauwaw sa pare? Tungod kay ang pare, yun ay seal of confession. Balaan kayo ang confession. Ano man, doon na say seal. Dili ka panabi ang pare sa imong sa. What is seal of confession? Kung nahibaw ka na, ibulkar ni mo sa pare ang tanan ni mong sa. Ano man, doon na seal of confession. Anong doon na may seal pa there? Mga wak masayod mo ni rason. Ganun doon ay seal of confession ang mga pare ay dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya sa imong pinagkakuwawasan kung pakpakan ang Ginoo. Tumibaw ang mga Katoliko, anak. Agayin ninyong di ninyo sultian na inyong tapat. Yung sa kabuang ng isang adlaw, ayaw na sultiin yung tapat. Yan naman, wak na seal of confession. Uy, di na, ipanabi. Asa na ka ipanabi? Parang safety ka. At ito sa pari sa Ginoo. Ecclesiastes 5:6, kung naghibig ka sa mga sa, isufod ka na sa pari sa Ginoo. Biblical lang. O tanaw ito kung akong amigong pastor, asa mabasa sa Biblia, Father. Yang musugod dito sa pari sa Diyos, Ecclesiastes 5:6, inyong hubad ng Biblia, mayong balita. Kung naglibog kasi ng mga sa, isugod ko na sa pari sa Diyos. Asa isugod? Sa pari sa Diyos. Ecclesiastes kapitulo 5, versikulo 6. Tingnan sila, Father, huwag tao magkapasailog sila. Marcos kapitulo 2, versikulo 7, nanong makumpisan mo sa pari. Ito ko sa bukit. Ito ba sa bukit? Klaro kayo na, asa simanan na to, ang pulong sa Diyos o ang pulong sa tao. Tingnan na ko siya, tumaano na to ang pulong sa Diyos. Therefore, Father, nanong, maumpisan man mo sa pare, kawaway tao, magkapasailog sa, o ka na, kaya inyong pare, tao nila, hindi ka tao. Tao kayo. Kadang imo, ako sa ginan, kadang imong gikutlo, Pastor, uyon ka ba niya? Uyon kay ko pala. Kaya pulong ni sa Diyos. Sunod, pangutanak, kinsa may namulong anak si Kristo o ang kaaway sa Diyos. Yun siya, kaaway man ni sa Diyos. Ang sulti, bantay mo ha? Kung atong i-contextualize sa lang gigamit, wakulaban nila. Nasukok ang mga pariseyo.
Nasuko ang mga Saduceo. Nasuko ang mga bantay sa balaod. Nga nung masaylo man si Kristo sa nagtao man kini si Kristo. Wa may tao magkapasaylog sa. Kanang imong gikutlo, pastor, dili na kang Kristo. Diba? Mga pulong ka nga sa kaaway ni Kristo. Pangutana, pastor, hitapig ba ka sa kaaway ni Kristo? Pitok-pitok ang mata sa pastor. Pastor! Kapara! Oo, sa ito'y pangutana ni mo, Brad. Niuyon di ay ka sa kaaway ni Kristo. Kapag ilabang tutun ang teksto. Ito na silang explanation, which is not the intention of that author. Nasabtan nito? Pastor, uyon ka ba? Kaya ka na, imong gibasa, kaaway na ni Kristo ang nagsulti ni anak. Ang pangutanan, anong imong magisasaw ang mga pulong sa kaaway ni Kristo? Di na makadapit ni Kristo. Diba? Ang Katoliko kay pitok-pitok pa na yung mata. Bitaw na. Oh, sangyawan tas mga pastor. Kaya anong kupisan mo sa pare? Huwag tao magkabasailog sa ang Diyos ba? Na, kadungog ba na? Di naman kanahan mo doon sa pare. Pitok-pitok, dito mong mata. Bitaw na. Masaya itong diba? Pitok-pitok ang mata. Bitaw na. Pag sunod adlaw, nipintaw na dyan. Sa Katoliko. Kaya ito ba? Pag-una ba? Bitaw na. Bitaw na. Bitaw. Pag sunod adlaw, gipinyagan na dito sa sumpa. Ubulan ka muna itong mga Katoliko. Ako gingan ng pastor. Pastor, iwasag-basa. Huwag mo iwasag-basa ang balaag na sulatan, pastor. Pinangga na pastor. Unsay tubag ni Kristo sa pangutana sa kaaway ni Kristo. At Marcos 2:10. Itiwasag-basa, pastor. Tiwasag-basa. Ningon si Kristo, nga nung naghuda-huda man mo na nang huda-huda ka na utan. Kung may magigutlo, pastor, huda-huda ka na utan. Pagkadelikado ni mong pastor. Wag ka mo mahibaw, ang anak sa tao, ang anak sa tao, adunay gahom sa pagpamasailog sa. Ang anak sa tao, adunay gahom pagpamasailog sa. O kining maong gahuma, iyang gipiyal sa iyang mga apostoles, San Juan 20:23, ang inyong gipasaylo ko usap. Ang wak ninyo pasayloa, wak ko usap din, pasayloa. Ministry of Reconciliation. Unang mga katawan sa Diyos kani adin ni karon, unang pare ingon ninyo gipasaylo ninyong sa ayaw na mo pagduha. Ipasaylo usap ka mo sa atang Ginoong Hesukristo. Amen. Nangutaan na ako ang mga amigo, bakit? Kanong kami sa nagritso pa rin Ginoo. Kamo mga natutong, ang tuman mo pare, natural. Ang ina inyong buhagon. Yan mo ritso ko sa Ginoo, wag gaing authority inyong pastor. Klaro? Kung mo ritso sila sa Ginoo, yan, maagi sila pastor, dawat authority. Diba? Yan anong maagi mo sa pare, iga ang authority sa Kristo. San Juan 20:23, ang mga pare, ang mga apostoles, unang mga pare, pinanayag kapitulo 1, versikulo 5 kato sa sahi. Kami, gingharias mga pare, ingon si Apostol Juan. O katong gingharias mga pare, gigaan ni Kristo's authority. O ingon siya, ang inyong gipasaylo ko usap. Ang wag ninyo pasaylo, wag ko usap kinipa. Dili na siya personal, ha? Eh kung kami si Brad, conflict me, hindi na ako siya pasayloon, hindi ko pasayloon sa kinuupot, kami duha. Pero kining San Juan 20:23, it is not personal, ministerial. Basta na, hindi niya siya personal reconciliation, but ministerial. Ang inyong gipasaylo ko sa, ang wak ninyo pasaylo, wak ko usab pasaylo, wak maapil ang pasaylo. Ministerial man siya. Kung personal pa na, kami, personal, conflict na, di ka na ko pasayloon, bro. Di sa ko pasayloon, kino kami duha. Wala personal. Ang ministerial, bro, pare ko, kung kumpisal siya nako, kung pasayloon siya nako, ipasaylo siya. Ang wak, nako pasaylo wak siya mo pasaylo, wak ko'y apil. Kining San Juan 20:23, dili niya siya personal, ministerial.
Asabtan? Nagkaroon. Parayon ta. Kung nagtandaan ninyo, hangi ko ninyo, parang madali ka nga. Dagat mo ron. Na mag-umpisan siya ang daghan, direct to the point. Ingna nga, pader, nakapangapit ko katulura. No, pader, nakapangawat ko kaupat. Ayaw na niyo i-mention. No, nangawat ko atong 1987, pader, no. Ay, na ko atong pader, kayo, supa. No, kaupan niya ng akong classmate ni Alin Hikaron. No. Nangawat ko manok, pader, dito sa lungsod sa Hagka. No. Sa Kanlunoy. Yun is specific. And describe. Yan lang inyong sa. Pader, nakatanaw kong bold, pader, kadagahan dyan. Anak, i-inuso na dyan. No. Nakamasturbate ko, pader, kadagahan po. Anak na, nakapanglit-lit ko sa kong kauban, pader. Nagwapa kayo. Direct to the point. Oh. Pader, nakahuna-huna kung di maayo. Direct to the point. Yung kumahimo, usan ang kaway. O, naman may cellphone, no, inyong i-type lang ganyan, basaha sa katubangan. Ayaw inyong problema. Pagino mo, ayaw inyong problema, ikumpisa lahat. Badugay ka. Ini counseling, confession of sins. Ini confession of problem. Ayaw po ang sa inyong tapan. Kaya kini akong tapan ko dyan, libakira ka ini. Libakiro ka ini, kanunay lang dyan yung paglibak na ko. Dili ni libak. Confession dili ni paglibak. Waktu ko yung kapitan mo, Father, ato-ato lang ni Kapitan. Anak ba? Yung inyong kapitan. Akong sa, kusmus inyong kagalingon. Dili sa inyong bana. Uy, Father, pala hubog kayo kong bana, Father. Ang libak mo tayo nagkasaan ng pare. Tuhod ninyo. Dili sa inyong kauban, dili sa inyong kapitan, dili sa nag-iya din barko. Akong sa, focus na sa kagalingon. Kaya kabatay mo nang magbisa ta, akong sa. E kung ato ng usbon, pagkang gumbutas sa kalibutan mo sa mo. Imong sa pare, o dakong sa. Sus, gumbuta ka. Rangindot ka ayaw ng Lenten season. E pag-focus ni sa atong kagalingon. Walang gubot ang kalibutan kasi kita-focus sa uban. Amen? Nakaroon, akong sa, ulit ninyo sa inyo ha, kung pining atong kagaling matutanawon, susta ko kay kugsa sa akong asawa ba? Ako kay kugsa sa akong mga anak. Ako kay kugsa. Unang isilisanan sa kabaguhan o kalinaw nga gikan ni Kristo. So karong mangumpisaw sa alas 10 na magsugod confession. Mag-alam mo na kung mga 5 minutes mag-prepare, parang pas-pas sa confession. Okay? Ang pinaka-importante, be honest sa pagkumpisal sa atong sa ayaw ikaulaw ang atong mga sala. Di ba niya? Kung mag-confession ninyo, ada kang emo, di na ako kahinumdum sa inyong dagway. Di na ako kahinumdum sa inyong sa. Ini-confess ninyo sa inyong mga sa, katudyong mga sa nga nakadisturb nimo, nakatubag ko ni Papa, Father, kadaghan Diyod, kapasakit ko nila, direct to the point. Doon na may conflict sa kong mga igsuon, Father. Ay na-describe inyong conflict. Natumagong sa kanlaw, Father. Dilibak ko niya. Pag-justify, kumpisa lahat. Hindi mo justify man ka. Nakapanlibak ko sa kong kauban, Father. Libakira, manggutpon, Father. Oy, nag-justify na ka, anak. Nagka-response ko sa libak, Father. Anak ba? Yan. Hindi mo justify man ka, kumpisan. Di ba? Nakasukmag, jugo sa akong manghod, Father, kay, laki, sukul-sukul ba? Justification na siya. Nakadapat ko sa kong isuon, nakadapat ko sa kong asawa, nakadapat ko sa kong anak, nakadapat ko sa kong bana, Father. Apit ako ba, patay ako ba? Anak ra. Ay napaghisgot sa blain. Ay napaghisgot sa confession other person, kundi ang atong kaugalingon ra. Parang nindot kaayo to confession. Abi ninyo, kuman ninyo kumpisal karon, inyo. Karon hangi ko ninyo, ng 5 minutes, tutukin yung kaugalingon. Ay mo tanawan ng tatad ninyo. Ingo iko kining tapad ako sa disulting Father. Iko kaayo.
Tinaikuan. Dili na maayo. Ang atong una-unaon karon, akong kaugalingon. We have the same struggles. Exo. Why labaw na to diri parihar ta patas sa tanan. Inuod linain atong office, doon natay hierarchy of offices. Perti man parihar atang tanan. Pare, dili pare, obispo, cardinal, Santo Papa, itang tanan parihar. Inangutanan ako kagahapon. Father, kung ang Santo Papa makasa, mukumpisal siya o mag-Jesus niyo. Mukumpisal ang Santo Papa sa ordinaryong pare. Yun na. Santo Papa, Kardinal, Obispo, Pare, nang inahanglan ka sa pagkapari ni Kristo. Unang bisan ako kada buwan ko magpakumpisal, among kumpisal. No? Ikinira bang, di yun mangumpisal, no? Ato-ato na niya. Kining si kuyog-kuyog sa pare. Kining driver sa pare. Ato-ato lang niya. Kining labandira sa pare. Kining kusingira sa pare. Kining member sa pare. Ang delikado po, kung ang pare po nga si pakumpisal, utro pong may kumpisal. So kitang tanan, Santo Papa, kita mulit sus Ginoo nang inahanglan ka sa pagkapari ni Kristo. Anong gupot imong kinabuhi? Anong gupot ang atong pamilya? Si tatay, si lolo, si lula, si papa, si mama, si kuya, si ate. Puro way kumpisal. For how many years? Wata kadawat sa grasya sa Ginoo. Munang dunay sacrament of confession, 7 sacraments. Kung sa may meaning sa 7 sacraments? Instituted by Jesus. Sa may meaning instituted, siya mismo ang nagtinguha na iyan ang ihagat. Huwag bayad ang pangumpisal, mga pinangga ng mga igsuon. Pero mao ang pinakalisod do ulo na itong tanan. Inoon nila. Mo'y gilikayan na itong tanan. Sige, kalawat, sige pong pangawat. Sige, kalawat, sige pong dalikat. Sige, dalikat ka? Wala. Dali, basa mo na, dalikat. Sige, kalawat, sige pong dalikat. Sige, kalawat, sige pong panipat. Walang karon, it's about time na atong ugasan ang atong sa. Ya, friend, napag-ingon sa kasan. Very inspiring. Unang atong mga wali, okay sa mga santos, kay ilan na linilgi po yan. Matod pa ni St. Alphonsus Ligori, the suffering of Christ is the greatest work of divine love. The greatest work of God's love is the redemption of humanity. So, klaro kayo ha? Na kining pagpakamatay ni Kristo sa cross, moro yun ay makasulbad o makahupay na itong tanan. Pagkar nga nung may kalinaw ako kinabuhi, anong mga puro lang gubot ang niya sa kong una-una. Anong kada adlaw at ako kasing-kasing, Father. You never appreciate the greatest divine work of Christ dying on the cross. Matod pa ni Saint Gregory Nazianzen, yun siya, he who gives life was put to death. Ang nihatag ni mo kinabuhi, ipatay. The king of the ages became subject to temporal power. The judge of all was judged. And the word was silent as a lamb. Ang naghatag ni mo kinabuhi, ipatay. O ang maghuhukom na itong tanan ikman. O siya, anaa, sa kahilom. Di ba, wasa mo tubag ni Pilato? Hilom lang siya, kita pa to, yakyosos. Gubot pwede mag-gira sa Facebook. Itong tagamay, sos, tira na yan. The best argument sometimes in violence, in times of violence, is silence. Walang kabantay, mamingon na ang uban. Anong wakutingog ang simbahan? Di ba? Wakan magimot-tingog ang simbahan. Ining yaagaw sa politika karon. The best argument is silence. Kita
daog ni Kristo ang iting kasaba sa kalibutan. Saba kay kalibutan, di ba? Anong tagsaba? Disco? Cancer? Grabe, saba kayo. Nakaroon, kung ni moment of silence nato. Karong Berni Santo, a moment of silence. Na kining kahilom nato, mga pinangga na igsuon, ay mo lead nato sa King of Kings, Lord of Lords, God of Gods. Nasaba man kayo una-una, natadari pero nagunahuna tas itong pamilya. Natadari pero disturbed kayo kasing-kasing. Kunang i-silence na nimong huna-huna, i-silence na nga ito kasing-kasing, just focus on Jesus. An opposite Jesus. Atong daigol, atong himaya ko ng Ginoo, pinaagi sa atong kinabuhi. Kung saan man ni Father, kaya ka naman kong problema. Di ba nini? Dili mawala ang problema. Mamatay na lang ang problema. Naaga po niyang problema. Father, ang tukos na matya. Father, namatay akong mama pero nagpilin pulit ako ang utang. Father. Di ba nini ha? Dili mawa ang cross na to. Dili mawa ang atong problema. Kada adlaw na. Nakaroon sa itong pangayon sa Ginoo. Dili ang nasulbad tayo ng problema. Lord, teach me the lesson of this problem. Teach me the lesson of these difficulties of mine. Kung sa may imong mensahe ni ini, ug Lord, ang akong pangayoon nimo, dati kog kalikod. Manang mutan-aw ta siya cross. It adds to more strength. Not human strength, but divine strength. Not temporal power or strength, but supernatural power. Una mga santos, bisan sila ilawag sa liyon malipayo. Ano man, i-offer nila the pain. I-offer nila the suffering ato sa Ginoo. Unang I hope, kita nga na din ni Karon, na ko'y 9 minutes, atong i-offer, ako lang nitulog ko na, atong i-offer ang atong suffering ato sa Ginoo. So saan man? Sa cross di ay, di ba niya, kung mo tutukan ang cross, nakalimot ko sa kasantos na nag-ingon ini, eh nung duman na nako ron, He is teaching us not what to do only. Not only what to do, but how to love. Itudluan ta ni Kristo kung saon paghigugma. Tulo ang iyang i-present nato. Una, kneeling. No? Ang pagluhod. Doon na kay problema, luhod. Pero sa may katapusang niluhod ka. Ano sa man ang katapusan na niluhod na nag-ampo. At to si mong kwarto na kay altar dito, kneel down. Una, how to love. Pumut na si mong bana, kneel down. Pumut na si mong asawa, kneel down for her. Pumut na si mong anak, kneel down for her. For them. Diyan natabo na to. Kneel down. Ano sa aday mo express na sa pag-ampo sa imong papa nga way klaro, sa imong mama nga way klaro, kneel down. Sa mga mambrete sa itong palibot, kneel down. Answer them by kneeling down. Praying for them. How to love them. Baka ko yun, so sa kapulit ko, kneel down for him. Sino man blaming each other. Tinoo dili. Kubot kayo ang kalibutan. Kung sa mission ako as pare, kung sa mission akong tanan, how to love, how to express our love, by kneeling down. I pray for my job, O Lord. I pray for those people surrounding me. Dili na imong mga kaaway, yawa atong kaaway. We need to kneel down. O namingon si Kristo sa kayo niya na, ningon si Kristo, pagtanaw niya sa mga apostoles na natug, magyapon ka mo. Di ka mo kahatag o gusto katak na sa pag-ampo. Kay andam ang Espiritu, luya ang lawas. Tinao dili. Ako is Kristo. Ganong luya itong lawas, di ka na para sa lawas na to. Kailan nga itong pag-ampo, di na sa lawas niyo mo. Walang abdi ang Espiritu, kay para na sa Espiritu na to.
Bantay mo, mag-ampo na ta. Sa mga, sa anak, sa Espiritu Santo, amen. Ako kay panghuya. Na makatulog ta. Tinoon nila. Ikaw na yun, human na grosaryo. Nga naman, andam ang atong espiritu. Luya ang atong lawas. Nang imong padaog sa kaluya sa lawas. Kung dili una-unaan ninyo ang inyong espiritu para ni sa kutag. Pinahanglan mo, kneel down niko. Kada adlaw. Inigbatan ako sa buntag, kneel down. Inigpadong ako katog, kneel down. It is an expression of love to God. And it is the greatest expression of our love to one another. Kung doon na siya, connect karon, kneel down na siya. Ayun po sa Facebook. Ayun po na sa mga kneel down, double your time to kneel down. Ibaw mo, kaluwas ni mo ang mga tao na nagyatak sa imong katungod by kneeling down. Ikaduha, serving. Sa ikaduha, pagpangalagad. Atong buntugon ang dautan. Pinagi sa pagbuhat o mga maayo by service. Authentic service. Naman yung sa Pablo, katong mga nagdaot ni mo, naging maraot ni mo, kung magkita mo, pagkanta. Yung sa kuno? Ito nang libak ni mo, nagmaritis ni mo, o ginikita niyo, paim na. O pugnaw nga tubig. Kasi paimnon, brother, paimnog hilo. Pagkanon o poison. Dili. Buntuga ang dautan. Pinagi sa pagbuhat ng mayo. Nga naman, kumubuhat ng dautan, at indughan. Balik ko na ba? Kung maghula-hula ng dautan, magbuhat ng dautan, musulti ng dautan, yawa ka, tasty ka, buang ka, inutil ka, wakul ka, iman ini. Gusto balik na nimo. At imong dugan. Tinoo, dili. Huwag kalinaw imong una-una. Huwag kalinaw imong kasi-klase. Nakaroon, kung sa'y buhato na to, dili na mo mention ato. Diba mo si Santa Monica, wak na siya kasabot ni San Agustin, ting buyaan unang anak. Magwahil. Mingon lang siya, ay kanimo anak, mas santos sa unta. Na santos ni San Agustin, ay. Nagkaroon makakita mo sa imong asawa nga, marites kayo, ay kanimo darling, mas santos sa unta. Makakita ka sa mong bana nga palahubog kayo, i-bless. Ay kanimo darling, mas santos sa unta. Bless them. By giving them authentic love in serving them. Sincerely. Una, how to express our love? By serving. Ikatulo, forgiveness. Tanan na ng libak ni mo, ipasaylo na sila nako. Bisagwa pa sila mga ipasaylo. So, ayun ninyong tulo, ang inyong dughan, daan. Diba ni kung bukat pa inyong dughan, dagan pa mong gidughan. Balik ko na ba? Kung bukat pa ang atong dughan, daghan pa tang gidughan. Apan ko ng imong kasing-kasing daan, daghan ang salaki kalimutan. At diba ni ang imong kasing-kasing daan. Asa may ganan nyo, bukat daan. Tubahal-bahal. Kung sa ganan nyo, bukat daan. Huwag mo naman yung mugang-mugan. Pating bugaan tayo na yan. Nakaroon, itang tanan ang inahanglan sa sacrament ko, Apostol Father Darwin. Ya, akong advice ninyo mga igsuon, make a regular confession every month. Yan naman, lisod kayo ang pagtangtang sa sala nga ibalik-balik na natin. Dili ka katangtang na na without the grace of God. At ang inang pare, o man, at least atagay sa likod. Padre, umpisal ko, Padre. Bendisyon niya ako, Padre. Bisat kung siya nakaway, klarong paano ipitip ko ng sacrament. Yan naman, dili siya nagtukod na, kung dili si Kristo. Kung si Kristo ni salig, ni Pedro, mapagkakon kayo, isalig sa mga apostoles, kaya abandon niya, kinsa man tanga di mo salig sa mga apostoles niya sama nato. Ingon siya ang gipasaylo ninyo, gipasaylo usap. Ang wak ninyo pasaylo, wak ko usap kini, pasaylo. Unang, ako mong i-invite, ako mamugos ninyo ha, i-invite ka mo. Make a good confession this very moment. Aron sa na, muhilom lang ng mga 5 minutes, magpantag music,
Well, nag-examination of conscience mo. Kanta mo mga 5 minutes or 7 minutes nga mag-examination of conscience. Nga inyong naman mo cellphone, no? Inyong suwat. Isa lang ka word, no? I-describe ninyo inyong mga binuhatan. Direct to the point lang. Parang kamutanan, makakumpisal niya, maka-atupos bukit. Kay, kung na may city palabras karon, kanya prosesyon, humana na mag-visit ang iglesia. Ito ako nasayin rin sa bukit, sa Hinupulan, Valencia, Bohol. No? Kanya, bakanti man ko karon, awa mo ko'y gibuhat sa kumbento, sa tupod na nag-uban ko ninyo. Talipay ba morong adlaw? I hope inyong kasigon ang uban. Kinalan, kada adlaw, maminaw lang mong 30 minutes ng mga inspirational words, ikan sa mga Catholic preachers sa Facebook, makatabang na ninyo. Abi ninyo, dubli inyong pagka-productive sa inyong paghalad. Abi ninyo, sa inyong pag-anyo din sa light shipping, dili man ang light shipping inyong gialagara. Labi na, kung kamo, nahibaw, adun na mo'y Ginoo. Kining tanan, kining pagpanghinlo na ko sa CR, painungod din ako sa mga kalag sa purgatorio. Kining akong paglingkod din ni, painungod din ako sa akong mga anak for conversion. Grabe kay ka-effective ang inyong intention. Kaya mabasa sa Diyos ang inyong hunahuna. Kining akong suffering karon, kasabaan mo ko sa akong boss, no? Ako ni pahinungod. Di na ka mo malimaos. Ako ni pahinungod, di akong kasakit ron. Pinatmay nga discomfort na to. Nandito sa mga kalag. Pag ulang namatay akong lulo, pag ulang namatay akong relative, ako ni pahinungod. Kaya mamunit lang kagamay nga plastic ka rin. What was he saying? The race of the child Jesus. I will spend my heaven by doing little things here on earth. Akong buhaton ang akong langit. Samtang ni ako dresyuta. By doing little things. Ay lang ba? By doing little things. Bisan nang hingukura mo ka. Ako ni penungod sa akong amigo nga si pamantay na ko. Mausap man ta siya. Iyan ang tagagalingon naman siya. Little things. Bisan ganig ni kaon kag ni inom. Yung San Pablo, bisan ni kaon kag ni inom, buhatan na para sa himaya sa Ginoo. Mausap na tayo hinay-hinay. Every day, before ko ni sa kadre, nagimo ko live, gusto ko nga mga followers na to, gusto ko na to itong hunahuna sa pulong sa Ginoo. Ili pulong sa tao. Ipulong sa tao, masuko mo ka. Pulong sa tao, itong iputang sa kasikaso Ginoo na, pungot mo ta. Itatanan. Kung struggle na ko, struggle na itong tanan. Kasi akong sekreto, basa ko gano'n na sa mga life of sayings, sa life and sayings of the saints. Ano man, mukaan ako kasing-kasing kada adlaw. Munang mabuhat na ako ang buluhaton to si pare kada adlaw. Akong pisal, duos, masakiton nga to sa kinabukiran, lakaw na may, hindi mo masud sa kiyanan. No? Na ako nang gibuhat, Lord, para sa akong mga staff. Akong gibuhat ni Lord para sa akong pamilya. Ako nang gibuhat, Lord, para sa akong mga parokyano. Ako nang gibuhat, Lord, para sa mga kandidato karong eleksyon. Ako nang gibuhat, Lord, para sa akong mahal na obispo. Ako nang gibuhat, Lord, para sa akong kauban nga pari sa parokya. Dili na ka mag-complain. Dubli na imong pagka-productive. Nga, ano man, imo nang gibuhat ang kaayo, dili aron ma-promote ka. Kini, nakakita si Kap, no? O sa'yo, di ko kay, nakitaan ko ni Kap, i-promote ko. Bisag wa si Kapitan. Napailabaw ni Kapitan nagtanaw na ang Ginoo. Kung yan, nalikas ka panahon sa trabaho, kita Ginoo na. Unang atong ihalag tanan, at ang oras na to, para sa Ginoo. And then, you will be blessed more than you can imagine. No? Kaya naman, why nagtanaw ni mo, sincero yapon ka. No? Unang dubliha inyong kabuutan, dubliha ang inyong kaayo, inintanan na yung servisyo, dili ni para sa life shipping, para ni sa Ginoo nga nagtanaw sa imong kasing-kasing. Nagtanaw sa imong intensyon. Purify my heart, O Lord. Purify my intention, O Lord. Amen? So, karon, this one, magpa-music lang ta mga 5 minutes niya. I-type lang inyong mga sa inyong cellphone para nag-abot ninyo. Ina lang niya, bendisyon niya ako, Padre, kaya ko nakasa. Ano niyo isultihan niya, ha?
bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasa. Mo kaguol. Ako mong kaidan, pinagkumpisal ninyo, labi na katong dugay na ikuha ka kumpisal. Ina mga napo, na dyan kong katuig, Father, wag ka kumpisal. Bahin, wala ha, bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasa, dugay na kuha ko kumpisal, Father, bana ako, bahin ako katuig niya, dahil sugod ka, na right sa inyong sa. Okay? So, direct to the point, diliin yung problema, dili po lang sa inyong tapat, akong sa. Amen? So, 5 minutes lang, mag-aganda mo for paan. Yung kumala ng 5 minutes mo, lingkod na ko sa confessional, siguro, ito bangan.